Magandang araw mga kawika. Ngayon itatalakayin natin ang kahulugan at katangian, filosofiya at mga tsorya sa pagkatuto ng wika. Panoorin natin ang video tungkol sa kahulugan at katangian ng wika. At mamaya isa-isahin natin ano nga ba ang kahulugan at katangian ng wika. Kamusta? Sa videong ito ay ating pag-aaralan ang kahulugan at katangian ng wika. Ano nga ba ang wika? Ayon kay Henry Gleason, isang dalubwika, ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit sa komunikasyon ng tao na kabilang sa isang kultura. Ang pagpapakahulugan ni Henry Gleason sa wika ay tinuturing na universal na kahulugan ng wika. Nakapaloob sa kanyang pagpapakahulugan ang bawat katangian ng wika na nananaig sa daigdig. Ang bawat katangian ng wika na ibinigay ni Henry Gleason ay: una ay ang masistemang balangkas. Lahat ng wika ay may sinusunod na kaayusan o balangkas ng pagkakabuo. Pangalawa ay sinasalitang tunog. Ang wika ay tunog na nilikha gamit ang component ng bibig. Ang nilikhang tunog sa pagsasalita ay itinuturing na ponema o makahabuluhang tunog. Pangatlo ay ang wika ay pinipili at sinasaayos sa paraang arbitraryo. Ang wika ay nabubuo batay sa napagkasundoang termino ng mga tao sa isang komunidad. Bawat lipunan ay maaaring makabuo ng salita o wika batay sa kanilang napagkasundoan. Pang-apat ay ang wika ay kabuhol na ng kultura. Yumayabong at nagbabago ang wika dahil sa taong gumagamit nito na kabilang sa isang lipunang may umiiral na kultura. Sumunod, ang wika ay ginagamit sa komunikasyon. Nabubuhay ang wika dahil sa patuloy na paggamit dito ng tao sa komunikasyon. Ang wika rin ay nagbabago. Dinamiko ang wika. Patuloy ang pagbabago nito sa paglipas ng panahon. Nakasalalay ang pagbabago ng wika sa taong gumagamit at kulturang nabubuo sa lipunan. At ang huli, ang wika ay natatangi. Bawat wika ay may kanya-kanyang katangian na ikinaiba sa ibang wika. Walang wikang pare-pareho. Okay class, batay sa inyong napakinggan at napanood. Alam natin ang kahulugan ng wika. Ayon nga kay Henry Gleason, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at sinaayos sa parang arbitraryo na siyang ginagamit ng tao sa isang partikular na kultura. Sa katangian ng wika, pag sinabi nating wika, ito ay masistemang balangkas, ito ay sinasalitang tunog, ito ay pinipili at sinasaayos, ito ay sa parang arbitraryo, ito ay kabuhol ng kultura. At batay nga dito, pag sinabi nating wika, ito ay ginagamit sa komunikasyon. At ito ay dinamiko dahil sa paglipas ng panahon, ang wika ay nagbabago. Ayan, class. Alam na natin ngayon ang kahulugan ng wika. Dumako na tayo sa ating pagtalakay. Okay, ano naman ang kahalagahan ng wika? Panoorin natin ang video.
Okay, class, batay sa inyong napanood at napakinggan, ano nga bang kahalagan ng wika? Tama, ang wika ay maaaring makapagpahayag ng ating sariling damdamin at saloobin. At dahil sa wika ay nagkakaroon tayo ng pagkakaunawaan, lalong-lalo na sa ating mga karatig bansa o karatig lugar. Ayan, maaaring tayong maunawaan sa pamamagitan ng paggamit ng wika. At syempre, dahil nga ipinapahayag natin ang ating damdamin sa loobin ay magkakaroon tayo ng pagkakaunawaan, magkakaroon tayo ng kapayapaan, at magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Ayan, ang dami na nating alam tungkol sa kahalagahan ng wika. Ngayon ay dumako na tayo sa ating paniwalang pagtalakay. Ano nga ba ang definisyon ng wika? Ayon kay Carroll noong 1973, ang wika ay may kaayusang sistema ng mga tunog na gamit sa interpersonal na komunikasyon at mga proseso ng mga karanasan ng tao. Pag sinabi nating interpersonal, ang tao ay nakikipag-usap maaring sa isa o dalawang tao na maaring nagkakaunawaan sila. Ibig sabihin kapag interpersonal, maaring kausap mo iyong magulang, iyong kapatid, iyong pinsan, iyong kamag-anak, iyong mahal sa buhay. Ayan, kapag interpersonal ang kausap mo ay isa o dalawang tao. Ayon naman o mula naman sa Webster International Dictionary noong 1961, ang wika ay isang sistemang paraan ng pakikipagkomunikasyon ng mga ideya o damdamin sa pamamagitan ng paggamit ng konbensyonal na mga pananda, tunog, kilos o galaw na mayroong talastas ng mga kahulugan. Ibig sabihin lamang pag sinabi nating wika, ito ay isang sistematikong paraan ng pakikipagkomunikasyon. Nagpapahayag pa rin tayo ng ating idea o damdamin, pero meron tayong ginagamit na mga pananda. Maaring mga pananda dito ay mga panandang maaring sa pangatnig o maaring mga pananda na ginagamit natin sa mga pantukoy. Ayan, ibig sabihin pwede tayong gumamit ng mga pangatnig at pantukoy para sa pagkakaroon ng talastas ng mga kahulugan. Ukol naman kay Pineda noong 2004, ang wika ay kasangkapan ng isang manunulat sa paglikha ng kanyang sining. Ibig sabihin kapag tayo ay gumuguhit ng isang larawan, ay nakakalika tayo ng sining. At ang sining na ito ay may kahulugan o may mensahe o may mga mensahe na maaaring ipahayag. Ayan. Ayon naman kay Henry Gleason, ang wika ay may sistemang balangkas ang sinasalitang tunog na pinilit sinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Pag sinabi nating may sistemang balangkas, ang ating wika ay mayroong balangkas ng mga pangusap. Meron tayong uri ng pangusap ayon sa kayarian. Meron tayong payak, meron tayong tambalan, meron tayong hugnayan at meron tayong langkapan. At uri naman ng pangungusap ay naman sa ano nga ba yung pinapaksa? Maaring ang pangungusap ay batay sa pasalaysay o paturol o maari din namang ito ay sa pagtatanong o maaring ang pangungusap ay nagpaglalarawan, maaring ang pangungusap ay sa pangangatwiran, di ba? Meron tayong iba't ibang uri ng pangungusap. Siyempre, depende ito sa balangkas. Ayan, pag sinabi natin sinasalitang tunog, ang tinutukoy natin dito yung pag-aaral natin ng ponolohiya. Pag sinabi natin ponolohiya, ito yung pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Kasi nga, pag sinabi natin ponolohiya, ito ay pag-aaral ng mga ponema. At syempre, pag sinabi naman natin arbitraryo, ito ay napagkasunduan. Napagkasunduan ng ating wikang pambansa ay ang wikang Filipino. At syempre, ang wika ay kabuhol ng kultura. Malalaman kung anong wika, kung ano ang lahi mo, kung ano yung wikang sinasalita mo. Halimbawa, pag tayo ay nasa Amerika or nasa ibang bansa, kapag tayo nagsalita ng Tagalog, o kaya ay Kapampangan, o Ilocano, o kaya naman na ay nagbisaya tayo, ayan, malalaman na tayo ay isang Pilipino. Hinggil naman kay Archibald Hill, ang wika ay ang pangunahin at pinaka-elaborate na anyo ng simbolikong gawaing pantao. Ang simbolong ito ay binubuo ng mga tunog na nalilika ng mga aparato sa pagsasalita at sinasaayos sa klase at padron na lumilika
at symmetrical na struktura. Ibig sabihin, ang wika ay napakalawak. Ibig sabihin, pag sinabing simbolikong gawaing pantao, maaari mo masabi na kung ano yung gawaing ginagawa ng tao mula sa mga simbolo. Like for example, kapag tayo ay nag-CR sa mga palikuran, malalaman natin kung ang CR ay panlalaki kapag ito ay may guhit na nakapantalon. Ang ngayon naman, kapag ang palikuran o CR ay pambabae, ito ay naka-saya o ito ay naka-duster. Yun, malalaman natin kung ano yung simbolo. Like for example, meron tayong mga nakita na mga tao na naglalakad sa kalsada. Meron silang parang pinapakinggang musika at syempre marahan ng paglakad nila. Sila ay nakaputi o nakaitim. Ayan, alam natin ang simbolong yun ay merong ililibing sa may sementeryo. Ay naman kay Rizal, sinabi niya na ang wika ay kaisipan ng mga mamamayan. Ibig sabihin kung ano yung ating naiisip, kung ano yung nakapaloob sa ating utak, ayan, kung ano yung ating laging iniisip, yun yung ating kaisipan. Yun yung sinasabi natin na yun yung ating pinakalaman ng utak. Ayan. Siyempre, kung nag-iisip tayo, kung ano yung pinaka-naisip natin, yung sinasabi ng ating bibig. Ayan. Sa ipinahayag naman ni Almario, sinabi niya kung ano ang wika mo, yun ang pagkatao mo. Ibig sabihin, malalaman kung anong pagkatao mo sa pamamagitan ng paggamit mo ng wika. Kung ikaw ay mayaman, Inglesera ka o Inglesero, o halimbawa kung ikaw naman ay mahirap, kung ikaw ay nakatira sa isang squatter area or sa isang relocatee, kapag kayo nagsasalita ng balbal, ayan, masabing ikaw may mababang pinag-aralan o nagsasalita ka ng mga sword speak o yung tinatawag natin mga salitang mukla. Malalaman ko anong pagkatao mo sa pamamagitan nun. Sinabi naman ni Ginoong Bayani Abadilla noong 2002 na malaki ang nagagawa ng wika sa paghuhugis ng kamalayan ng kaisipang Pilipino at karunungang Pilipino. Nangangahulugan lamang pag sinabi nating paghuhugis ng kamalayan, yung ating awareness, yung ating kamalayan sa ating lipunang ginagalawan. Dapat bilang isang Pilipino sa paggamit ng wika ay meron tayong kamalayan kung anong nangyayari sa ating paligid, kung anong nangyayari sa ating lipunan. Para naman kay Carlos P. Romulo, sinabi niyang kailangan ang wikang sarili upang manatili ang tatak ng sarili. Malalaman na tayo ay Pilipino kapag nagsasalita tayo ng wikang Tagalog, nagsasalita tayo ng wikang Bisaya, ng mga dialekto tulad ng Kapampangan, Ilocano, Bicol, ayan, at iba pang mga wikain. Winika naman ni Lope Casantos ang ganito, naniniwala akong hindi sa utak ng paham tumutubo at umuunlad ang mga salita, kundi sa bibig ng madla. Ibig sabihin lamang nito na kapag tayo ay nag-iisip, na kapag tayo ay gumagamit ng wika, ayan, talagang ito'y umusbong sa ating mga utak or maaaring sabihin natin ito ay maaaring inilalabas ng ating bibig. Kung ano yung ating naiisip, ito yung ating sinasabi. At pag sinabi nating paham, ito yung tumutukoy natin sa mga mag-aaral ng wika, sa mga bihasa, sa mga dalubhasa sa wika, at sa mga eksperto sa wika. Iginiit naman ni Claro M. Recto ang pagsasabing dapat itanim sa isip tuwina na kung paanong iisa tayo sa lahi ay nararapat namang mag-isa na rin sa wika. At ang wikang ito ay hindi dayuhan kundi ang katutubo, ang sariling atin, ang wikang pambansang Pilipino. Dito ay malino na sinasabi ni Claro M. Recto na dapat ay gamitin natin ang ating sariling wika, ang ating katutubong wika. Kasi dito ay maaaring malaman na tayo ay Pilipino kung nagsasalita tayo ng ating sariling wika o ating wikang pambansa. Para naman kay Renato Constantino, ayon sa kanya, panahon na upang makapagdalubhasa sa wika at palatandaan ang tunay na kapakipakinabang na edukasyon dahil ito ay ang paraan hindi lamang ng pagtatamo at paggamit ng mga mahalagang kaalaman, kundi pagtangkilik sa pambansang pagkakaisa. Kung ang mga guro ay magpapakadalubhasa sa Pilipino
o sila ay kukuha ng masteral sa Pilipino, masabi nating tataas ang level ng edukasyon. Kasi kung ang guro ay may mataas na pinag-aralan, syempre marami siyang alam at marami siyang maituturo sa kanyang mga mag-aaral. At kapag tayo nagpakadalubhasa sa wika, ay magkakaroon tayo ng pambansang pagkakaisa. Sa pahayag na ang wika ang nagpaging sa tao ni Prof. Mario L. Miklat noong 2001, hindi na kailangang muli at muling magsimula sa simula ang mga sumusunod na henerasyon. Maaari na lamang nilang ipagpatuloy ang karanasan ng nakaraan, isaayos ang pag-iisip at hubugin ng kaisipan. Ibig sabihin, kung tayo ay mag-aaral sa wika o kung tayo ay magpo-focus sa pag-aaral ng wika, maaari tayong magkaroon ng napakaraming kaalaman. At syempre, ito ay maaaring makatulong para sa ating susunod na henerasyon. Ibig sabihin lamang, kapag nagkaroon tayo ng kamalayan, ay magkakaroon tayo ng pagkakataon para palawakin pa ang ating kaalaman sa wika. Ayan. Hindi na tayo pwede pang bumalik sa pag-aaral ng alibata o baybayin. Maaring ang ating nalang paunlarin ay ang pag-aaral ng ating bagong ortografiyang Pilipino o ng ating bagong alpabetong Filipino. Para naman kay Prof. Randy David noong 1999, sa kanyang panayam na politika ng wika ng politika, binanggit niya na walang matayog, mahirap at abstraktong kaisipan na hindi maipahayag sa sariling wika. Ibig sabihin, ang wika ay may kinalaman sa wika ng mga mayayaman at wika ng mga mahirap. May politika ang wika kapag ang wika ang ginagamit ng mga mayayaman ay ang Ingles, ayan, napaka-impluwensya nila. At sabi nga, kapag ang wikang pambasa ay Filipino, ayan, ito'y sinasalita ng mga mahihirap. Ito ay sinasalita ng mga madla. Para naman kay Ginoong Sus Salazar noong 1996, tinukoy niya ang ganito. Kung ang kultura ay ang kabuuan ng pag-iisip, damdamin, gawi at kaalaman at karanasan na nagtatakda ng kakanyahan ng isang kalipunan ng tao, ang wika ay hindi lamang daluyan, kundi higit pa rito tagapagpahayag at impukan kuhanan ng alimang kultura. Ayan, nangangahulugan lamang pag sinabi natin ang kultura ay ang kabuuan ng pag-isip, kung ano ang ating nararamdaman, kung ano ang ating nasa sa isip, yun yung laman ng ating utak at yun ang ating sinasalita. Ibig sabihin, ang wika ay maaring maimpok o maaring maipon batay sa kultura na nakapaloob sa atin. At para naman kay Dr. Paz Belbez, sinabi niyang sa isang bahagi ng kanyang talumpati na may pamagat na Ako'y Pilipino, ipinahayag niya ang ganito. Ako'y Pilipino, wikang pambansa ko'y wikang Pilipino, matamis na wikang may sariling letra at alpabeto, wikang pinatamis ng pupong wikain ng bayan ko, ng Ilocano, Pampango, Bicol, at Pangasinan, ng Cebuano, Hiligaynon, Aklanon, Samarnon, ng Ibanag, Sambal at maging Igorot, Ibaloy at Mangyan. Ibig sabihin, pag sinabi nating wikang Filipino, ang tinutukoy natin ay ang wikang katutubo. Kahit ano pang mga wika yan sa ating bansa, ito ay Ilocano, Pampanga, Bicol, Pangasinan, Cebuano, Hiligaynon at iba pa. Ibig sabihin, meron tayong sariling wika, meron tayong wikang pambansa at lahat ng wikain na yan ay ang ating wikang pambansa. Sabi naman or ayon naman kay Lev Semyonovich Vygotsky noong 1978, nagsabi siyang wika ang gamit ng tao sa kanyang pag-iisip sapagkat ito ang katulong ng utak sa pagpoproseso ng kanyang kaalaman. Ibig sabihin lamang na ang wika ang ginagamit ng tao sa kanyang pag-iisip. Kung walang wika, paano siya makakapag-isip? At kung walang wika, paano makakapag-proseso ang ating utak? Meron tayong iba't ibang katangian ng wika. Sabi nga dito, binubuo ng mga tunog,
ungol at mga tunog na napakinggan sa kanyang paligid ng unang ginagad ng tao nung siya'y magsimulang mangusap at makipag-ugnayan sa kapwa. Maraming daan taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, natuto tayo ng wika sa pamamagitan ng pagkakaroon na yan, ng mga magkakaroon ng mga tunog sa kalikasan. Natuto tayo ng wika sa pamamagitan ng mga tunog sa ating kapaligiran. Ayan, at dahil nga sa tunog na ito ay nagkakaroon tayo ng kaalaman at nagkakaroon tayo ng pagkatuto sa ating wika dahil sa mga napapakinggan natin mga tunog at ungol sa paligid. Arbitraryo ang wika. Lahat ng wika sa mundo ay may kanya-kanyang alpabetong ginagamit. Meron tayong mga sariling sistema ng pagsulat at pagbasa, may sariling paraan, at kung paano natin gagamitin at may napagkasundo ang gamit at kahulugan na ibinibigay ang kanyang mamamayan sa mga salita. Ibig sabihin lamang, kapag sinabi nating arbitraryo ang wika, ayan, ang wika ay napagkasunduan. Kaya nga meron tayong tinatawag na wikang pambansa. Ang wikang pambansa ay wikang Pilipino. Meron tayong sariling alpabeto, meron tayong sariling sistema ng pagsulat at pagbasa. At syempre, pag sinabi nating napagkasunduan, ayan, meron talagang kahulugang ibinibigay ang wika sa mga mamamayan. Dinamiko ang wika. Sapagkat buhay ang wika, ito ay dinamiko. Napaparami, nadaragdagan ito sa pamamagitan ng panghihiram, pagsasalin at paglika. Ibig sabihin lamang pag sinabi nating dinamiko, ang wika ay nagbabago. Ibig sabihin lamang pag sinabing dinamiko, maaaring ang wika ay magbago, maaaring ang wika ay madagdagan sa pamamagitan ng panghihiram or maaaring sa pagsasalin ay nadadagdagan ng ating wika. Ayan. May sariling kakanyahan. Bawat wika ay may sariling kakanyahan. Mag-ito man ay Ingles, Latin o Griego, may sarili itong kakanyahan, katangian na hindi maaaring makita sa iba. May sariling kalikasan, palatunugan o sinasabi nating phonolohiya, palabuuan o sinasabi nating morpolohiya, palaugnayan, maaaring sinasabi nating ito ay palaugnayan ng mga pangungusap, ayan, palabaybayan o yung pagbabaybay o spelling, at estruktura, yung tinatawag nating syntactics or syntactica. Mga pilosopiyang pangwika. Ang wika ay isang sining ayon kay Edward Sapir. Ang wika ay anonymous, kolektibo at conscious na sining na resulta ng pagiging malikhain. Pag sinabi natin ang wika ay isang sining, alam naman natin pag sinabi nating sining, ito ay language is an art. Ibig sabihin, maaring ang wika ay naiipon, naiimpok, or kolektibo, maaring ang wika ay may kamalayan or walang kamalayan. Ibig sabihin, maaari tayong gumamit ng wika pero ang conscious, hindi natin alam na ito na pala yung ginagamit natin, yung ganitong mga salita. Ang wika ay armory sa utak ng tao. And ayon kay Samuel Taylor Coleridge, imbakan ito ng mga tagumpay ng nakaraan at tanggulan sa mga pagsubok sa buhay. Imbakan at kuhanan din ito ng kultura ng isang bayan. Pag sinabi natin ang wika ay armory sa utak ng tao, maaring maipon sa ating utak ang ating wika. Maaring kung anong sinasalita natin ay maaari nating matandaan, maaari nating maunawaan kung ano nga ba yung ginagamit nating mga salita. Ayan. Ibig sabihin, ang wika talaga ay maaring pansala. Maaring yung wika na ginagamit natin na gusto nating gamitin salita, yan, maaari nating gamitin ito ng malaya. Maaari naman sabihin natin na kapag yung wika na dapat nating kalimutan, ay maaari nating hindi gamitin kung ayaw nating gamitin. Ayan. Ibig sabihin, maaari nating gamitin ang wika batay sa ating pangangailangan. Limitasyon sa wika, limitasyon sa mundo.
ayon kay Ludwig Wittgenstein noong 1953. Kapag limitado ang wika, limitado rin ang mundong gagalawan. Mahirap intindihin ang wikang di mo alam. At kung limitado naman ang iyong bokabularyo, mahirap kang makarelate sa ibang tao. Maaaring ang pinatutungkalan nito ay ang kaalaman at ang paggamit ng wika. Kung ang wikang ginagamit mo ay wikang Filipino o Tagalog at ito lang yung wikang ginagamit mo, magkakaroon ka ng limitasyon. Kung ikaw ay nakapagsasalita ng wikang Ingles, maaari kang makapangibang bansa, maaari kang makapag-abroad. Dahil marami kang wikang alam o dahil alam mo ang wikang Ingles, nakapagsasalita ka at nakaunawa ka nito, maaari kang makapangibang bansa o maaari kang makapag-abroad, maaari kang makapagtrabaho sa ibang bansa. At syempre kung marunong ka ng wikang Ingles, marami ang makaka-relate sa iyo na mga dayuhan o na mga foreigner. At kung ikaw naman ay mahusay sa larangan ng pagsasalita ng wikang Filipino, pwede kang maging guro at pwede kang maging writer. Ayan. Proseso ng malayang paglikha. Ayon kay Noam Chomsky, ang wika ay isang proseso ng malayang paglikha. Ang mga batas at ang prinsipyo nito ay fixed. Ngunit kung saan at paano gagamitin ang likha ay malaya sa iba't ibang kaparaanan. Maging ang interpretasyon ng mga salita ay isa pa ring proseso ng malayang paglikha. Ito ang kanyang tinuran. Ibig sabihin kapag tayo ay gumagamit ng wika, syempre meron itong proseso o pinagdadaanan o pamamaraan sa malayang paglikha. Dahil marunong tayo sa paggamit ng wika o meron tayong kaalaman sa paggamit ng wika, ay maaaring magkaroon tayo ng komunikasyon sa iba't ibang mga uri ng tao. At syempre kapag tayo ay marunong sa komunikasyon, magkakaroon tayo ng mga interpretasyon o maaaring maunawaan natin ang sinasabi nila. May wika para sa kasarian o yung tinatawag nating language sexism ayon kay Ronald Ward Ho noong 1986 at Alan Pace Nielsen noong 1990. May mga salita na gamit para lang sa lalaki at sa babae. May mga pro o anti na salitang panlalaki at pambabae at may salitang negatibo, restriktibo at eksklusibo para sa lalaki at babae. Ibig sabihin may mga salita na ginagamit lamang ng mga lalaki at may mga salita na ginagamit lamang ng mga babae. Kapag yung salitang ito ay ginamit ng mga lalaki, syempre, ang mga salitang pambabaeng ito ay para lang sa babae. Ayan. Syempre magtataka sila, ba't alam mo yung mga ganung salita? Samantalang ikaw ay lalaki. Kung gagamit naman ang mga babae ng mga salita na panlalaki, magtataka rin sila. Bakit nila alam yung mga ganung salita? Syempre, ang salita kasi, ang wikang ginagamit, ay para lamang sa lalaki at babae. Maaaring ito eksklusibo lamang sa bawat kasarian. Nakabate ang wika sa pagpapahulugan ng tao sa kanyang kapaligiran. Ayon kay Benjamin Lee Work noong 1996, tinuran ni Ginoong Work ang ganito. Galing sa binuo nating kahulugan o larawan ng kapaligiran ang mga salitang ating binibitawan. Ibig sabihin, kapag tayo ay gumagamit ng wika at syempre kapag ito ay pagpapahulugan sa kanyang kapaligiran, nagagamit natin ang wika para tayo makapagbigay ng paglalarawan o kaya naman ay makapagbigay tayo ng kahulugan kung ano man yung mga ginagamit nating salita. Siyempre, natututunan na natin ng wika o natututuhan natin sa pamamagitan ng pakikinig natin sa ating kapaligiran. May mga teorya sa pagkatuto ng wika. Sa maraming panahong nakalipas, iba't ibang pananaliksik at pag-aaral ang naisagawa ng mga siyentista, teorista, linguistika, or linguista at mga pantas hinggil sa mga teorya at filosofiya na naging salalayan o basihan or batayan ng mga karunungan ngayong ating tinatamasa, kung paano nakapagsasalita, natututunan or natututuhan, naintindihan at nagagamit ng bata ang kanyang lengguwahe. At dito sa pagtalakay ng mga teorya sa pagkatuto sa wika, malalaman natin paano nga ba natutong magsalita ang bata ng wika o paano niya natutuhan ang pagsasalita ng wika. Malaking bahagi ng kanyang pagkatuto ang kanyang mga magulang, mga kalaro, mga kapwa-tao,
ang kanyang kapaligiran, karanasan, at exposure sa maraming bagay. Siyempre, kung sino yung lagi mong kasama, kung sino yung lagi mong kausap, yun yung wika na matututuhan mo batay sa wikang ginagamit ng iyong kasama at kausap. Kung kausap mo yung lagi ay iyong magulang, siyempre matututo ka ng wika. Kung ano man yung dialekto ng iyong magulang. Kung ang iyong namang kasama ay iyong yaya, kung anong dialekto ng iyong yaya, yun ang iyong matututunan ng wika or dialekto. Unahin natin yung para kay B.F. Skinner, yung tsoryang behaviorist. Ginagaya ng bata ang matanda. Ang kanilang pagsasalita ay madidevelop at umuunlad kung nakukuha ng mga bata ang kanilang mga gusto at kung sila'y binibigyan ng rekognisyon o yung pagkilala o papuri. Natututunan ng bata ang iba't ibang gawain kapag patuloy o lagi nilang ginagawang mga bagay o gawain ito. Habit-forming reinforcement. Ayon naman kay B.F. Skinner sa tsoryang behaviorist at kung ano yung ginagawa ng mga matatanda ay ginagaya ng mga bata. Kung ang mga bata ay laging aktibo sa kanilang mga klase o sa anumang talakayan, syempre yung guro ay bibigyan siya ng papuri at rekognisyon. Maaaring bigyan siya ng candy o kaya bilang reinforcement o bilang motivasyon ay bibigyan siya ng star o tatatakan siya ng star. Ayan. Yun yung mga ginagamit ng tao para lamang ma-motivate or mabigyan ng motivasyon ang isang bata. Para naman kay Noam Chomsky, yung tsoryang innateness. Ang utak ng bata ay naglalaman ng espesyal na mekanismo, language acquisition device or LAD, para sa pagkatuto ng lengguwahe na taglay niya mula sa kanyang pagkasilang. Ang kanyang kagustuhang matutunan, ang wika ay napapalawig ng pakikinig sa mga pahayag ng kausap, kaya ang kanyang utak ay gumagana sa pagbibigay ng kahulugan sa kanyang narinig. Ibig sabihin, ang bata talaga, kahit hindi niya naman yung pag-aaralan ng wika, batay sa kanyang naririnig sa kanyang kapaligiran, ay maaari niya matandaan. At dahil ang utak ng tao ay tinuturing na parang blank template or tabula rasa, kung ano yung napapakinggan natin sa kapaligiran natin, ay maaari makarehistro o maaari na matandaan ng ating utak o maaari nating ma-retain sa ating utak. Para kay Jean Piaget, tsoryang kognitibo, ang wika ay isang aspekto sa intellectual na development, pag-unlad ng bata. Kailangang maintindihan ng bata ang konsepto bago niya makuha ang particular na salita or wika na magpapaliwanag tungkol sa konseptong gusto niyang buuin. Ibinigay niyang halimbawa ito kung ang bata ay bibigyan ng iba't ibang sukat or haba ng stick, maaari niyang ayusin ang lahat ng stick base o batay sa laki. Ngunit hindi niya masabing ito ay maliit, ito ay malaki, ito ang pinakamalaki, hanggat di niya natututunan kung anong ibig sabihin ng maliit, malaki at pinakamalaki. Para naman kay Jean Piaget sa kanyang tsoryang kognitibo, ang pinaka-focus dito ay yung konsepto. Dapat ay matutuhan ng bata ang konsepto bago niya matutuhan ang mga salita. Kasi kahit na alam niyang ibig sabihin ng maliit, malaki or katamtaman o pinakamalaki, dapat ay ma-realize niya or maisip niya muna na ito ay maliit batay sa kanyang ginagamit na stick na ito ay malaki at pinakamalaki. Dapat ay matutunan natin ang konsepto bago ang salita. Para kay Jerome Bruner sa tsoryang interaksyon, ang tsoryang ito ay nagpapakita ng interaksyong nagaganap sa pagitan ng bata at ng kanyang tagapag-alaga. Ang mga napapakinggang salita o pahayag or input mula sa tagapag-alaga ay nagagaya ng bata. Ginamit ni Bruner ang terminong Language Acquisition Support System or LAS bilang tugon sa LAD ni Chomsky. Naniniwala si Bruner na ang lengguwahe ay umiiral dahil sa pagnanais ng tao na makipagtalistasan sa iba. Mas madaling natututo ang bata kung madalas na may kausap siya. At dahil nga sa language acquisition device ni Chomsky, ay dito ay nagkaroon ng suporta naman si Jerome Bruner sa kanyang terminong Language Acquisition Support System. Ibig sabihin, kung ang kausap mo lagi ay iyong yaya at lagi mo itong kausap,
Kung ano man ang wika o dialekto ng iyong yaya ay unang mong matututuhan. Kasi ito'y lagi mong kasama, ito ay lagi mong naririnig. Kung ano yung wika ng iyong yaya o tagapag-alaga, iyon ang maaari mong matutuhan. Ang wika sa pagkatuto. Uha ang unang namutawi sa labi ng sanggol nang siya'y iniluwal. Iyak pa rin ang kanyang arma sa pagpapadama ng kanyang nararamdaman. Sa murang edad ng sanggol, kakikitaan na siya ng pagnanais na magsalita, kahit pautal-utal pa ang pagbanggit niya sa mga letra, may mga tunog nang namumutawi sa kanyang mga labi. Ibig sabihin, kung ang bata ay may sakit, kung ang bata ay basa ang lampin or diaper, kung ang bata ay may nararamdaman, kung ang bata ay nagugutom o kung may dumi naman sa kanyang diaper o lampin, ay maaari niya itong maipahayag sa pamamagitan ng pag-uha o pag-iyak. Yan. Kasi yung pag-iyak lang naman ang maaaring magawa ng sanggol para masabi kung ano man yung kanyang nararamdaman, kung siya ba ay nagugutom, kung siya ba ay may ihi o kung siya ba ay may ihi, kung puno-puno na yung kanyang lampin, o kung siya naman ay may dumi sa lampin o sa kanyang diaper. At syempre kung may sakit siya, ang bata o ang sanggol ay maaaring umiyak kapag meron siyang nararamdamang sakit. Ginagaya ng mga bata ang napapakinggang tunog, salita ng ibang tao at nakapaligid sa kanya. Sa kanyang paglaki ay naroon ang maraming tao sa kanyang paligid na tuwang-tuwa at aliw sa pakikinig sa kanyang mga inuusal. Sa pagdaraan ng araw at buwan, unti-unting uusad ang kanyang buhay at ang undevelopment ng kanyang mental at physical ay magaganap. Ngunit hindi lahat ng bata ay may kakayahang magsalita sa murang edad. Ibig sabihin lamang nito na hindi magkasabay ang physical at individual development ng mga tao or ng isang bata. Kapag ang isang bata o ang isang sanggol ay natutong magsalita, syempre mahuhuli ang kanyang paglalakad. Pero kapag ang sanggol o ang bata ay natutong maglakad sa murang edad, syempre medyo huli ang kanyang development sa pagsasalita. Habang lumalaki at nagkakaedad ang bata, natututo siya ng maraming salita dahil na rin sa kanyang pakisalamuha sa iba. Mula sa pagiging bata, teenager, hanggang maging mature na individual, ang tao ay hindi humihinto sa pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Ayan, habang tayo lumalaki at marami na tayong nakakasalamuhang ibang tao. At dahil nga kung marami tayong nakakasalamuhang ibang tao, marami tayong mga salitang matututuhan. Ayan, kung ikaw ay isang teenager, kapag ang isang teenager ay maraming kaibigang tambay, syempre ang maaari mong matutuhang mga salita ay mga salitang balbal o salitang pangkalye o salitang tambay. Pero kapag ang isang bata naman ay lumaki sa mga aral ng Diyos o yung mga pagbabasa ng Biblia, syempre marami siyang matututunan ng mga aral sa Biblia at magiging magalang siya at maaari siyang mangupo. Nakikipagtalistasan siya at bilang mamamayan ng isang social dialogue, ang nagagawa niya dahil siya ay kumikilos at umaagapay sa takbo ng buhay sa lipunan. Sa pagtahak ng kanyang buhay, lumalawak ang kanyang mundo dahil patuloy siyang nakikipamuhay, ordinary o professional man, kumikilos siya dahil ang panuntunan sa buhay o dala ang panuntunan sa buhay. Ibig sabihin lamang nito kapag sinabi nating social dialogue, nagagawa ng isang tao na magkaroon ng kakayahan sa pagsasalita, sa pakisama sa kanyang kapwa, at magkaroon siya ng social dialogue o maaaring pakisalamuha sa pamagitan ng pagkikipag-usap sa ibang tao. Maaaring sa paglaki ng isang bata o ng isang tao ay magkaroon siya ng isang trabaho. Ordinaryong trabaho o yung tinatawag natin blue-collar job kapag nagtatrabaho ka sa pabrika, at sa iba pang mga karaniwang trabaho. Pero kapag ikaw ay nagtatrabaho sa mga opisina, sa paaralan, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa mga malalaking kumpanya, ayan, kasi dahil nga ikaw ay professional at nakatapos ng 4 na taong kurso, masabi natin na ikaw ay nagtatrabaho na tinatawag na white-collar job. Kasi ang trabaho mo ay
Maaari ang ginagamitan ay isip or utak. Hindi katulad ng mga nasa ordinaryong trabaho o yung mga tinatawag na blue-collar job. Kasi ang kanilang puhunan sa kanilang trabaho ay ang kanilang lakas ng katawan. Kung siya'y maging profesional, mas malawak na ang kanyang kaalaman, karanasan at mas malalim na siyang mag-isip. Nakabubuo na siya ng mas complex na pangungusap. May mga substance na o may mga tinatawag nating meron ng diwa ang kanyang sinasabi. Meron ng masabi nating nilalaman. Ayan, ng kanyang pangungusap at syempre kumikilala kung ano ang katotohanan sa opinyon. Nakagagawa na siya ng pananaliksik, malawak na ang kanyang bokabularyo. Kung ikaw ay professional, masabi nating malawak na ang iyong karanasan at masabing napakalalim mo ng mag-isip. Ayan, maari ka na makabuo ng mahabang pangungusap or complex na pangungusap at syempre, marunong ka ng tumukoy or kumilala kung ano ba yung opinion at kung ano ba yung katotohanan. At maaaring marunong ka na rin gumawa ng pananaliksik or magsagawa nito. At syempre kapag ikay professional, lalawak ang iyong talasalitaan, magiging malawak ang iyong mga bokabularyong ginagamit o mga salitang ginagamit. Ang bata sa kasalukuyang panahon ay kailangang maging matatas sa pagsasalita o fluency dahil ang mundo na ngayon ay mundo ng kompetisyon. Pag sinabing mundo ng kompetisyon, kaya nga tayo nagkaroon ng K-12 program, karagdagang 2 taon sa senior high school or sa high school para makasabay tayo sa global or sa global competitive o maging global competitive tayo. At para hindi tayo magkaroon ng pagkukulang sa ating pinag-aralan, ayan, ang ating kagawaran edukasyon ay nagsagawa talaga ng pagdaragdag ng 2 taon ng pag-aaral sa senior high school. Sa isang global na mundo, siya ay gumagalaw. Kaya, kailangan mas malawak ang kanyang bokabularyo, palagi ang nagbabasa, pinaghuhusay ang kakayahan sa pagsulat, mulat sa nangyayari sa mundo, at kayang harapin ang lahat ng pagsubok sa kanyang buhay. Ibig sabihin lamang nito, kapag tayo ay isang professional na, lalawak talaga ang ating kaalaman. At maaari yung kaalaman na ito ay magamit natin sa ating pag-a-apply, sa ating pagtatrabaho. At masabi natin na kapag ikaw ay professional, ay marami ka ng alam na salita or talasalitahan o tinatawag nating bokabularyo. At syempre, gagamitin natin yung ating kaalaman, yung ating pinag-aralan, ayan, para sa ating pag-a-apply sa trabaho. Wika ang ginagamit sa lahat ng imbensyon. Wika ang tulay sa arena ng globalisasyon. Hanggat may buhay, patuloy nalilika ang tao ng bagay, kaisipan, karunungan, kasangkapan sa material na pag-unlad, maging sa pagsulong ng kultura, edukasyon, science or agham, sining at humanidades. Ibig sabihin, ang wika ay ang ating buhay. Dahil ang wika ang ginagamit sa iba't ibang mga programa, iba't ibang mga salita para sa isang imbensyon, ginagamit natin ito para para tayo makalikha ng iba't ibang mga kagamitan, kasangkapan sa ating teknolohiya. At sinasabi natin ang wika ay arena or tulay sa arena ng globalisasyon. Para maging globally competitive tayo, dapat mahusay tayo sa wikang Filipino at wikang Ingles. At dahil ang wika ay buhay, patuloy itong umuunlad at nagbabago. At dapat nating gamitin ang wika bilang medium ng pagtuturo at sa pagsulong ng ating kultura, sa pagpapaunlad ng ating agham or teknolohiya, ang ating science, sining at humanidades. Sa wikang angking niya nagagawa ang lahat na kapag papahayag siya, pasulat man o pasalita, nakikipagpalitan ng puro-puro, tumatalino, gumaganap ng tungkulin, nakikipag-ugnayan at nakikipagkapwa-tao. Sa wika kung gayon umiinog ang mundo ng tao. Tama naman na ang wika o sa wika umiinog o umiikot ang buhay ng tao. Kung walang wika, paano tayo makapagsalita? At kung walang wika, paano tayo magkakaroon ng programa, ipoprogram natin ang isang gawain? Kung walang wika, paano tayo makakapagsulat? Paano tayo makabuo or makalikha ng ating sulatin o nilalaman ng ating libro o aklat, di ba?
Sa pamamagitan ng wika, nagagamit natin yan sa ating pakikipagkapwa-tao. At kung walang wika, wala tayong komunikasyon. At para sa inyong individual na gawain, una, sumulat ng refleksyon batay sa mga natutuhan sa A. Kahulugan ng wika, B. Mga pilosopiyang pangwika, C. Mga teorya sa pagkatuto sa wika, at letter D. Ang wika sa pagkatuto. Maaari nyo itong gawin sa MS Word o maaari nyo namang picturean mula sa inyong mga kwaderno o sa inyong papel at isumite or isubmit sa ating Google Classroom. Ayan, naunawaan nyo na kung anong individual na gawain ang pagsulat ng refleksyon batay sa inyong natutuhan. Hanggang dito na lamang mga kawika. Hanggang sa muli, paalam. Thank you.